Ano nga ba ang home credit kwarta at paano ako nagkaroon nito? Tara, alamin natin. So, ito na nga, kung inaakala nyo na ang home credit ay para lamang sa mga appliances or gadgets, ay nagkakamali po kayo. Dahil meron silang kwarta na pwede nyo ipambayad sa kung ano-ano na pwede nyo bayaran later. So, ang tanong, ano nga ba ang home credit kwarta? Kwarta ay isang home credit digital credit line na pwede mo magamit pambayad ang shopping online at marami pang iba. So, paano nga ba ako nagkaroon ng home credit kwarta? Kung kayo ay user ng home credit, ay magkakaroon kayo nito. Pero syempre, hindi naman kayo agad-agad magkakaroon nito dahil selected user pa lang ang magkakaroon nito. Kung eligible kayo, is magkakaroon kayo nito agad-agad. Kaya, i-check nyo na yung home credit app nyo. Pag open nyo is baka may makita kayo agad na ganito yung letter Q. At kapag meron na kayo yun, ay ibig sabihin ay magkakaroon na nga kayo ng kwarta or ng home credit kwarta. First loan ko ay wala ako nito. Hindi ko nga masyado pinapansin itong app kasi kapag nagbabayad lang ako, doon ko lang ito pinapansin kasi minimake sure ko nga na pumapasok yung binabayad ko. Pero yun nga, lumabas to nung nagka-second loan na ako. Nagkaroon agad ako ng 5K na limit. Ang kinagandahan kasi dito, kahit maubos mo lahat ng credit limit mo sa isang buwan, pwedeng hindi mo siya bayaran lahat. Need mo lang magbayad ng minimum amount due which is 500 siya. Kahit kada isang buwan is 500 lang yung bayaran mo hanggang sa mabuo mo yung 5,000 ay okay lang. Kaso nga lang, ang pangit nga lang dito ay bago pa dumating yung due date mo is tatawag na sila ng tatawag. Lalo pa kaya pagka lumagpas ka na siya due date. Iba't ibang number tatawag sa'yo. Kaya dapat talaga advance ka lagi mag-pay. Kaya ako, tignan nyo dito, gamit na gamit ko talaga itong kwarta ko. Kasi nga, ang bilis niya lang gamitin. Tapos, pwede mo rin siyang gamitin pang load. Ayan, makikita nyo dito sa baba na talagang gamit na gamit ko talaga to kapag lalo na emergency load. Tapos ito, pay bills, pwede nyo rin siyang gamitin as bill payment. Tapos, next naman ang itong Lazada. Ay naku mga sis, gamit na gamit ko itong Lazada kasi nga dito ako nagko-convert to GCash. Next time, isi-share ko sa inyo kung paano yung gawin. Basta lahat ng nandito is pwede nyo siyang gamitin gamit ang inyong kwarta. Kapag mayroon na kayo nito, ay wag na wag kayo magpapalig payment dahil ang laki ng late charge nila. Bukod pa doon tatawag talaga ng tatawag sa'yo, iba't ibang number. Pag sinagot mo naman is papaalalahanan lang naman nila kayo na magbayad kayo. Wala na rin naman silang ibang sinasabi kasi isang beses sinasagot ko to at ayun nga pinaalala na due date na nga pala ako. Tapos syempre may posibilidad din na ma-block yung kwarta nyo. Actually, yung second loan ko tapos na Wala na talaga akong loan sa home credit. Bubuhay na lang to home credit app ko dahil nga dito sa kwarta. Ayoko na rin kasi umutang sa home credit ang mga appliances kasi nga medyo namamahalan na kami. Para kasi sa amin ng asawa ko is masyadong malaki yung interest nila kapag kumuha ka ng isang item sa kanila. Pero syempre, kung wala naman talaga kayong choice kagaya namin nung mga una, subukan nyo rin itong home credit kasi nga mabilis lang talaga yung transaction sa kanila kapag mag-uutang kayo sa home credit. So, ayun nga, no. Thank you for watching. Yun lang.